Okay. Ano ang pangalan mo, Brad? Giorgio po. Okay. So ngayon ay naririto tayo para ibig ko magbahagi sa iyo. Okay. So nakikita mo ba itong mga larawan nito? Opo. Okay. Kilala mo ba ito? Ako po, si Jose Rizal po. Ano ang masasabi mo para sa kanya? Paano mo mailalarawan yung kanyang pagkatao? Ang pagkakaalam ko siya po isang national hero natin, ng Pilipinas. Okay. Bilang isang national hero sa palagay mo ba siya isang mabuting tao? Sa pagkababasa ko po sa libro niya, isa po siyang mabuting tao. Sa palagay mo ba, wala siyang ginawa niya anong masamang bagay? Hindi ko lang po masabi, hindi ko lang po alam. Pero alam ko po, isa siyang mabuting tao. Okay. Ito, kilala mo ba siya? Favorite ko po yan. Si Michael Jackson. So ano masasabi mo tungkol sa kanya? Magaling po kumanta at sumayaw. Total performer po. Katulad din ito si Rizal. May masasabi ka ba sa kanya bilang o isa ba siya mabuting tao? Marami po ako nabalitaan gumagamit daw po ng drugs, pero hindi ko lang po alam. Pero ang alam ko, mabait na tao, pero kung sa mabuting tao, hindi ko lang po masabi. Ibig sabihin hindi ka sigurado. Hindi po ako sigurado. Ito, kilala mo ba siya kung sino siya? Ay, favorite din po yan. Sa siyang boksingero, di ba? Manny Pacquiao. Manny Pacquiao, champion siya, di ba? Okay, anong masasabi mo tungkol sa kanya? Mabait po at matulungin, makawang gawa. Sa kanyang pagiging mabuting tao, ayon sa palagay mo, wala kaya siyang nagawang anumang kasalanan? Ay, hindi ko lang po alam. Kasi hindi ko po alam yung private life niya eh. Pero alam ko lang po, mabait po siyang tao, magaling ng boksingero. Ibig sabihin, hindi ka sigurado kung talagang totoong mabait siya. Hindi ko lang po alam kung babaero. Kasi hindi ko kilala ito eh. Pilipino ito, di ba? Kung mukha pa kong pili, pero Okay. Ano masasabi mo sa kanila? ang rebelde po eh. Mga rebelde. Pag sinabi rebelde, ibig sabihin, mamamaling tao. Yun po yung pagkakaalam ko sa Pilipinas. Pag sinabing rebelde, nagkikid na po mga tao, nananakaw ng sa mga mayayaman, Okay. mga patat. Okay. So, ibig sabihin, hindi ka rin sigurado kung sila yung mabuting tao. Sigurado hindi po mabuting tao. Okay. Ako rin, wala rin akong masabi sa kanila kung sila yung mabuting tao o ano. Okay. Sa buhay ng kanilang mabuting tao, pagiging mga tao, anong masasabi mo sa kanila? Sa lahat po, Okay. Aileen, gusto mo ba subukan natin kung ano ang ibig sabihin ng pagiging mabuting tao? okay po. Okay. Oh. Anong tingin mo diyan? Pera po. Pera, no? Philippine peso ito, di ba? Okay. Ikinakikita sa lalaki ito ang iba't ibang uri ng pera. Okay? Na kung saan, maaaring magamit mo ito sa pagbili ng kung ano pa mga naisip mo. May naisip ka ba o naalala sa sarili mo sa kasalukuyan na minsan nakagawa ka ng isang bagay na inumit mo ang halagang yan o alin mo sa halagang yan na katago? Medyo po. Ibig sabihin ba sa buong buhay mo nakapagnasa ka na ng mga bagay na kahit yung bang maliit na bagay na hindi sa iyo. Alam mo, ako rin, ganun ako eh. Oo. Kung ganun, hinaamin mo na nagnasa ka ng mga bagay na hindi mo pag-aari. Okay. Dito sa ikawalang kautusan, ayon sa ikawalang kautusan, ang tawag doon ay magnanakaw. Kasi yung nagkik ka o nanguha ka ng isang maliit na bagay at malaking bagay, pareho din ito rin doon sa Biblia at nanakaw ang doon. So ako man, may mga pagkakataon na gagawa ko rin yun. Okay? Ngayon, sa ikawalang kautusan, dito sa pangalawa, may katanungan ako sa iyo,
Nakapagnakaw ka na ba ng malaki o maliit na bagay? O halaga man o wala? Malaki po, wala pa po. Wala pa, pero maliit meron. Maliit medyo. Katulad ng sinabi ko, yung maliit at malaki, kapag ito kinuha mo na hindi mo pag-aari, consider as to magnanakaw din. Pagnanakaw. Alam mo ako ganun din eh. Nagagawa ko rin yun, patagong, palihin, malaki, maliit. Nagagawa ko rin sa sarili ko yun. Okay? Ano ang tawag sa mga tao kung kumukuha ng bagay na hindi nila kanila? Yung mas mabigat pa ang Pag maliit po ng mga ibig sabihin, maliit at malaki ang tawag doon ay pagnanakaw. Ngayon, kung ito'y nagawa mo, anong tawag sa iyo? Pagnanakaw. Ako ganun din eh. Ako nagkagawa ko rin yun. So, ibig sabihin, pareho lang tayo. Kung ikaw ay kumuha ng mga bagay na hindi mo pagkari, ito ang tawag sa iyo ay magnanakaw. Okay? Ipagpalagay mo sa kasalukuyan, okay, ipagpalagay mo na ang nasa larawin ito ay nanay at tatay mo. Okay? Ayon sa ikalimang kautusan na sinasabi doon, igalang mo ang mga magulang mo, ang tatay mo, at ang nanay mo. Lagi mo bang ginagalang mo yung mga magulang? Totoo ginagalang mo sila? Sa iyong sinabing paggalang, ibig mo ba sabihin wala kang nagawang ano pa mang bagay na naging labag sa kanilang damdamin? Hindi ko lang po alam. So, ibig sabihin, lagi mo ba silang ginagalang, nire-respeto o pinagpipitaganan bilang magulang mo? Opo, ginagalang ko. Respeto po. Pero may mga pagkakataon na susuway mo rin sila. Minsan-minsan po, pinagagalit. Okay, ako mang ganun din eh. Bata pa akong maliit, naalala ko, may mga pagkakataon sumusuway din ako sa kanila, sumasagot ako, kabalang, nagdadabo, and so on. Kung ganun, inaamin mo na binigyan mo sila ng kahihiyan. Siguro po. Ganon. Okay, so yun ang tawag doon, ano? Bibigyan natin sila ng kahihiyan. Ayon sa Matthew chapter 5, verse 28, nasa sa ikapitong kautusan na huwag kang mangangalunya. Alam mo ba ibig sabihin ng pangangalunya? Nagawa mo na ba yun? Hindi pa po. Ano ba yung pangangalunya? Pag makikiyapin, or pag-aasawa ng mga asawa, or kung may asawa ka na, pakika-girlfriend sa may ibang tao. Okay. So, dito sa Matthew chapter 5, verse 28, sa muna, sinasabi na kapag ka ikaw ay may asawa na, okay, pagkatapos nakipagrelasyon ka sa ibang babae, ibig sabihin yung pangangalo niya. So, nagkakasala ka. Pero ngayon, nasabi ng Panginoon, yung tumingin ka lamang sa isang babae na may masamang pagnanasa, kahalin tulad din ng pangangalo niya. Okay, nakunawa mo ba yun? So, tumingin ka lamang na may masamang pagnanasa, kahalin tulad din nung ginawa mo na ikaw ay nakiapid sa ibang babae. So, yun yung pagnanasa. Pangangalo niya ang tawag doon. Nagawa mo na ba yun? Medyo po. Hindi na, dito yung Siguro. Ayaw namin. Medyo, ibig sabihin, alam na. Alam mo ba yung ikatlong kautusan? Alam mo ba yung ikatlong kautusan? Hindi po. Okay. Doon sa ikatlong kautusan, sinasabi na huwag mong gagamitin ang pangalan ng Diyos sa walang kabunuang mga bagay. For example, Diyos ko naman. Yan, mga ganyan, di ba? O kaya, saksi ko ang Diyos. Isinusumpa ko sa Diyos. Mga bagay na kung saan masasabi natin walang kabuluhan. Okay? So, ayaw ng Panginoon yung ganung bagay. Nagawa mo na ba yun? Hindi po ako sigurado, medyo po. Okay. Kung ito'y nagawa natin, maliit o malaki, ibig sabihin nilalapastangan natin ang pangalan ng Diyos.
Okay, ako pa nagagawa ko yun eh. Hindi ko alam na yun pala yung kasalanan. Okay? Ginamit ko na ba ang pangalan ni Yesu Cristo o ng Diyos sa iyong pagmumura? Wala po akong matandaan, pero siguro po. Okay. So, yun yung mga bagay na sinasabi dito sa ikatlong kautusan. Kung ganon, inaamin mo na ikaw ay isang kapastanan sa Diyos. Okay? So, sa akin, ako din, ganyan, yung mga pagkakataon na gagawa ko yun, at hindi ko masabi hindi ko sinasadya kasi pagka ginawa mo, ibig sabihin sinadya mo. Di ba? So, nilalapastanan mo ang pangalan ng Panginoon, which is ayaw niyo yun. Kasi, tandaan natin na kapag ginagamit natin ang pangalan ng Diyos, mayroon kapangyarihan lumabas sa Kanya. Okay? Inasabi sa ika-anim na kautusan. Alam mo ba at familiar ka kung sa ika-anim na kautusan? Hindi. Okay. Sabi doon, huwag kang papatay. Ikaw ba ay nakapatay na? Hindi pa. May pinasusuklaman ka bang tao na, kumbaga, makita mo lang kahit nakatalikod, eh, galit na galit ka o higil na higil ka? Hindi naman po. Ito pinaasaran lang. Pinaasaran, okay. Hindi naman nasusuklam. Kahit sandaling oras yung bang may nagawa sa iyo na hindi maganda, sa kabila ng pinatawag mo na siya, nag-uusap kayo, pero pag nakikita mo siya, parang nagbabalik sa iyo kulita yung galit mo sa kanya. Hindi ko matandaan. Siguro po. Okay, alam mo ba na sinasabi sa unang 1, chapter 3, verse 5, kahalin tulad ninyo na mamamatay ka. Yung makita mo ang iyong kapwa na may galit ka, na nasa puso mo pa rin yung galit sa kanya, para mo naging siyang pinatay. Kahalin tulad ng mamatay ka na sana. Diba? May mga pagkakataong gano'n, hindi natin nalalaman na kung saan ay nasasambit natin ang isang bagay, yung kala natin baliwala, pero ito yung labas sa pandinig ng Panginoon. Naunawaan mo ba yun? Ngayon, kanina sinabi mo na inaamin mo isa kang magnanakaw kasi nakapag-umit ka ng maliit o malaking mga bagay na hindi yun, di ba? Sa iyong palagay, nasunod mo ba ang kautusan? Hindi po. Hindi. Okay. Kung uusgahan ka ng Panginoon sa mga sandali ito, alam mo ba kung ano yung nasa larawan na yan? Mukhang hukuman po. Hukuman. So, ibig sabihin dito nililiti sa mga nagkasala. Base sa mga salaysay at katanungan ko sa iyo kanina, inaamin mo na may mga bagay na nagawa na hindi mo alam, sa palagay mo umuhusgahan ka ng Panginoon sa mga sandali ito. May kasalanan ka ba o wala? Meron po. Nagkasala ka ba o hindi? Sasala po. Okay. Kung ganon, sa palagay mo ba nararapat ka mapunta sa langit o sa impyerno? Sa impyerno. Hindi ka ba nababagabag o nababahala sa bagay nito? Medyo po. Okay. So, sa Bible, nagbabasa ka ba ng Bible? Hindi po. Alam mo ba na ninais ng Panginoon Diyos na ang lahat ng tao ay sabitin sa kanilang mga pagkakasala? Okay? Higit sa lahat, ayaw ng Panginoon na mapunta ang tao sa impyerno o sa naglalagabog na apoy. Kaya, ang ginawa niya, ipinadala niya ang kanyang bultong na anak na si Yesu Cristo upang siyang gumampang sa tungkulin ng pagkakatubos sa bawat kasalanan ng tao kasama na naroon at ako. Diba? Ngayon, bakit namatay si Kristo? Sapagkat inahon ni Kristo, ni Yesu Kristo, ang lahat ng kaparusahan para sa atin, tayo sumuwi sa utos ng Diyos. Subalit si Jesus ay nagbayad ng kaparusahan para sa ating kasalanan. Sabihin, tayo ang mga makasalanan. Si Kristo wala siyang kasalanan na gawa. Pero sa kabila ng lahat ng iyon, ibinigay ng Panginoon Diyos Ama si Yesu Kristo sa sanglibutan para siyang tumubo sa kasalanan ng lahat ng tao, kasama ka at ako. Okay? Ngayon, paano tayo magiging matuwid sa harap ng Diyos kung ganitong tayo mga makasalanan? May mga bagay tayong dapat gagawin. Number 1, talikuran natin ng kawalang pananampalataya at mga bagay na mali at mga kasalanan sa mundo ito. Hindi tayo magiging ganap o perfecto kung hindi natin gagawin ito. So, balik kailangan, talikuran natin lahat ito upang tayo maging kalugod-lugod sa ating Panginoon. Now, pag sinabing talikuran,
Ibig sabihin nito, dapat tayo ay magsisisi sa ating mga nagawang mga pagkakasala. Diba? Pangalawa, dapat isuko natin yung ating buhay sa ating Panginoon sa Kristo. Okay? Sabi dito, ang buong buhay nito, isuko natin ang buong buhay natin sa Panginoon, hindi natin maaaring gawin matuwid siya ang ating sarili sa harap ng Panginoon. Kahit anong buti ang gawin natin, kahit lumakad ka ng paluhod, kahit gumawa ka ng kabutihan, may mga taong sa palagay nila, ito yung bagay na makabuluhan sa kanila para mapalapit sila sa Panginoon Diyos, yung gumawa sila ng mabuting mga bagay. Pero anumang gawin natin na kabutihan, walang may dudulit na kabutihan sa harap ng Panginoon. Okay? So ang bagay lang na gagawin natin dito is yung magtiwala tayo sa Panginoon, diba? Magsisi tayo sa Panginoon, tanggapin natin ang ating Panginoon sa ating buhay. Mayroon ba umakad lang sa iyo upang gawin ang mga bagay nito? Wala naman. Kung tatanungin kita sa kasalukuyan nito, kailan mo dapat gawin tanggapin si Kristo sa buhay mo? Ngayon na. Okay? Ngayon, kung tatanggapin mo si Kristo sa buhay mo, sa kasalukuyan, nakahanda ka bang manalangin at magsisi sa kanyang harapan? Okay, saan ang pamamaraan ang dapat na mananalangin ka? Hindi ba dapat isusuko mo yung sarili mo, kaanyayahan mo siya bilang personal mo nagkakabligtas sa mga sunod nito? Okay? Pwede ba tayong manalangin at kung gusto mo, mananalangin ako para sa iyo, at itong panalangin ko, gawin mo sarili mong panalangin. O gusto mo ikaw na lamang ang mananalangin para sa iyo bilang pagsisisi sa ating Panginoon. Gusto ko po pagdasal. Okay. So mananalangin ako para sa iyo, gawin mo yung panalangin ko, panalangin mo. Okay? Ganito. Panginoon Diyos, sumunod ko sa akin. Panginoon Diyos, na makapangyarihan sa lahat, sa oras na ito, ako po'y tiklog-tuhod na nagsisisi sa lahat ng pagkakasala, pagkakamali, pagsalamsan sa mga salita mo. Nagsisisi po ako sa mga sandali ito at ikay inaanyayahan ko sa aking buhay na mula sa araw na ito, maghari ka sa aking sarili, tulungan mo po ako na mabago ang ating buhay. Iniaalay ko po sa iyo ang ating buhay at ako'y nagpapasalamat sapagkat dahil sa hirap na dinanas mo hanggang sa ikay mamatay sa krus, dinala mo ang aking pagkakasala. Dahil dito, ikaw ay aking tinatanggap bilang personal na Diyos at aking tagapagligtas. Maghari ka sa ating buhay mula ngayon at kailanman. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Maraming salamat sa iyo. Salamat po. Okay. So ngayon, ibibigay ko sa iyo itong isang maliit siya pero makatutulong sa buhay mo ito. Basahin mo ito araw at gabi at magdidinig ka at kung bibigyan ka sa bahay, pagkalalan mo. Okay? Magpalaya ka ng Panginoon.